Tayo po ay nasa chapter 3 na ng ating series sa Philippians at dito ay makikita natin ang isang panibagong paksa o tagpo kung saan may kinalaman sa ating katatayuan sa harapan ng Panginoon. At ito ay ang patungkol sa justification by faith at ang katuwiran na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit pakinggan niyo mga kapatid, dahil napakaganda, nakakabit at sa pinasinayaang katuwiran ng Panginoong Hesukristo sa atin, ito ay dadalhin tayo tungo sa muling pagkabuhay. Yun yung magandang ipinanalangin kanina ng ating pastor. Hindi lamang yung justification, divine adoption, sanctification, hindi lamang yun, kundi yung ating resurrection, yung ating glorification mula sa pagkamatay. So, bago ho tayo pumasok sa ating teksto, bilang panimula po, kung maaring alam nyo na yung ganitong linya, Your Honor, hindi ko po alam. Lumaki po ako sa farm. So, marahil familiar kayo dyan. Si Alice Go ay iniimbestigahan sa pagkakadawit sa Pogo operation sa Bamban, Tarlac at iba pang kaso. So, pinaghihinalaan din po siyang naging espiya ng China. At nanggisahin siya sa Senado about her roots and origin, she denies any tie sa China, let alone a spy. At ininsist niya na siya ay isang Pilipino. Now, kung papansinin niyo mga kapatid, one thing is certain. Kapag pinangalandakan o inamin ni Go na siya ay born and raised in China, tiyak, yari siya. Yun yung inaabangan ng mga senators doon na mapatunayan na hindi naman talaga siya taga rito. At kung taga China ka, umuwi ka na doon. But despite her physical features and other informations suggesting otherwise, she knows that admitting to such would be detrimental to her. Alam niya na siya ay mapapahamak, makukulong. Now, bagamat ginamit natin tong halimbawa, mga kapatid, hindi ito 1:1 na example. No, hindi lahat ng mga parte nito ay 1:1 sa ating gagamiting pag-aaral. Pero kung makikita nyo dito, si Pablo din ay merong investigasyon na ginawa. And he warns the Philippians to watch out for those who preach salvation by works. At ito yung mga Judaizers. Sila ay nag-i-spy doon sa lahat ng pangangaral ni Pablo and insisting circumcision as necessary for right and legal standing before God. At dito makikita natin mamaya si Pablo ay pinresent niya yung kanyang former life, yung kanyang origin, yung kanyang roots. And he vehemently denied his Jewish accomplishment dahil alam niya na kung ang mga ito ang basihan sa hukuman ng Diyos, ito'y kanyang ikapapahamak. Ngayon, nais niyang balaan itong mga taga-Pilipos at maging babala rin ito sa atin na yung ganitong uri ng paraan ng kaligtasan ay paglapastangan sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Tinawag nga ni Pablo ito sa Galatia na mga isang kahangalan, ang tumangan sa salvation by works. No? Now, sundan niyo ako mga kapatid sa verse 1. Marahil basahin muna natin yung verse 1 hanggang 3. Ang sabi dito ni Paul, "Finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you is no trouble to me, and is safe for you. Look out for the dogs, evildoers, who mutilate the flesh, for we are the circumcision, who worship by the Spirit of God, and glory in Christ Jesus, and put no confidence in the flesh." Pagbukas ng chapter 3, may encounter natin, sabi ni Paul, finally. Now, debatable. Itong unang word pa lang na binanggit ni Pablo na finally ay naging debatable sa maraming scholars. Pag inisip natin na finally, tila pagwawakas na. Kaya kung titingnan niyo po yung verse 1, kung aalisin niyo po yung verse 2 onwards hanggang end ng chapter na ito, at idudugtong nyo na agad yung chapter 4, may kita nyo na parang smooth na yung transition. Pero bakit tila merong sudden shift si Paul dito? Nang sabi niya doon, look out for the dogs, for the evildoers.
Matapos niyang ilatag yung mga indicative at dapat nasa encouraging exhortation part na siya, pero biglang merong shift si Pablo dito. Now, maraming scholars ang sabi nila dahil fragmented yung letters ni Paul, still out of place itong verse 2 onwards. Pero I think mga kapatid, hindi ito pagwawakas para kay Pablo, kundi ito ay transition sa panibagong paksa. At ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit hindi ito parang out of place, itong verse 2 onwards. Now, anyway, ang sabi niya, finally, at sinabi niya dito, to write the same things to you is no trouble to me and is safe for you. Patungkol sa usapin na kanyang itinuro sa kanila noon pa. At ito ay may kinalaman sa kanilang kagalakan sa Panginoon. That is why sinabi niya dito to rejoice in the Lord. Ano ba itong particular na paksa na dapat nilang ikagalak? Bilang pagre-review muna mga kapatid, kung titingnan niyo yung structure ng lahat ng ating natapos from chapter 1 to chapter 2, ay napaka-evident nung contrast ng positive and negative. Halimbawa, chapter 1, 15 to 18, preachers motivated by love versus preachers motivated by selfish ambition. Verse 27 to 28, gospel living as a sign of salvation, tapos kinontrast niya ito sa gospel rejection as a sign of their destruction. Pagdating sa chapter 2, verse 3 to 4, nakita natin yung contrast ng humility and pride. Verse 14 to 15, nakita naman natin doon, is yung blameless and innocent children of God against dito sa crook and twisted generation. Chapter 2:29, ito yung last sermon natin, in honor ni Paul, si Timothy at si Epaphroditus. So, honoring faithful ministers. Pero pagdating na dito sa chapter 3, 2 onwards, it is to watch out for evil ministers. So kung makita niyo yung flow dito is consistent, yung stark contrast na gustong ipakita ni Pablo. In fact, sa ating patuloy na pag-aaral nito sa 4 to 11, ipapakita niya rin yung contrast ng confidence in the flesh versus confidence in Christ. Yan yung pag-aaralan natin mamaya. And then the next sermon, Lord willing, chapter 3, 17 to 19, is to keep your eyes on those who live by the power of the cross versus those who live as enemies of the cross. So, punong-puno ng contrast itong structure ng letter ni Pablo. So, sige, tingnan po natin sa verse 2. Again, ang bungad sa atin sa verse 2 is look out. It is a warning to beware because something hazardous, something dangerous is in the way. At ano ito? Dogs, evildoers, who mutilate the flesh. Bagamat yung mga aso ay adorable sa time natin ngayon, at even yung mga cats, siguro may mga dog and cat lovers sa inyo, pero sa time po nila, yung dogs is the most despised and miserable animal sa kanilang land. Nire-regard ito ng mga Jews as ceremonially unclean. Ito yung tila para sa kanila nagbabasura doon sa daan na kumakain ng mga leftovers. Hayaan niyong basahin ko sa inyo itong mga ilang passage. Halimbawa sa Exodus 22:31. Ang sabi dito, huwag kayong kakain ng anumang laman na nilapa ng mababangis na hayop sa parang. Itapon niyo ito sa mga aso. Sa ilang chapters ng 1 Kings 14:16 onwards, ang sabi dito, ang mga kaanak ni Jeroboam na mamamatay sa loob ng bayan ay kakainin ng aso. Another chapter, ang mga kabilang kay Baasan na mamamatay sa lungsod ay kakainin ng mga aso. Ang sinumang kabilang kay Ahab na namatay sa loob ng lungsod ay kakainin ng mga aso. So ganito nila nire-regard yung mga aso, the wild dogs nung kanilang time. It is ceremonially unclean at ito ay parang stray dogs sa daan. Now, kung titingnan niyo mga kapatid, isa sa mabigat dito is itong
Stray dogs o wild dogs ay ginagamit nila as a derogatory insult sa mga Gentiles. Di ba merong boundary line ng Israel, ang people of God, they have the circumcision. At yung mga tao labas sa Israel, outside Judaism, kinoconsidered nila yun as dogs. Pero kung alam niyo kung bakit napakabigat ng binitawang salita dito ni Pablo, to watch out doon sa mga dogs, beware sa kanila, isang ginawa ni Pablo, binaligtad niya ito. At imbis na sa mga hintil ito na insulto, in-apply ito ni Pablo sa mga Judaizers. The circumcision party, ito yung mga mutilators of the flesh. Lagi itong nakabuntot sa missionary journey ni Paul para i-contradict yung gospel. Sila ay nag-i-insist na dapat tuliin itong mga hintil to gain righteousness and salvation as if si Kristo ay hindi sapat na maging katuwiran ng isang makasalanan. They are attacking Paul's doctrine of salvation by grace alone and the imputed righteousness of Christ to a believer by faith alone. Ang ginagawa ng mga Judaizers na ito, mga kapatid, is they are blending the works of the flesh and the grace of God. At ito yung kahangalan para kay Pablo. Ito yung dalawang bagay na hindi mo pwedeng paghaluin. Ang lapatan mo ng gawa, ang biyaya at pananampalataya na sa Diyos lamang, ito ay magdadala sa kapahamakan. Ang sabi ni Paul sa Romans 11, if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. Pansinin niyo mga kapatid, hindi maliit na bagay itong katuroang o ang maling katuroang nilalabanan ni Pablo. It is the height of pride. It is insult to the finished work of the Lord Jesus Christ. Ang magmalaki at magtiwala sa gawa ng laman ay insulto sa natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Ito ay mabigat to the point na tinawag sila ni Pablo na dogs, evildoers, mutilators of the flesh. Isang mapapansin nyo dito mga kapatid is yung rhetorical attack ni Paul sa mga Judaizers na ito. Naalala niyo, ganito yung kanyang way din, even doon sa chapter 1. May mga selfish ministers sa kanilang selfish ambition ay tila sinisiraan si Pablo. At ang iniisip nila, naalala niyo yung ginamit natin na word doon, yung iniisip nila na yung imprisonment ni Pablo ay proskope o hindrance. But it turns out na yun pala, ang ginamit ni Paul ay prokope o para sa advancement pa ng gospel. And the same rhetorical technique ang ginagamit dito ni Paul nung tinawag niya itong mga Judaizers na ito na katatome o mutilators. Mabigat sa kanila ito at insulto sa kanila ito. Alam niyo kung bakit? Dahil yung circumcision na tanda o covenant sign ng mga Jews ay tinatawag na peritome. Pero ang ginamit sa kanila ni Pablo is katatome o tila pagkakapon o isang hindi malinis o hindi maayos na proseso ng pagkat ng skin ng mga lalaki. At yun yung ginamit sa kanila ni Pablo. At magkakahilera yun, the dogs, evildoers, mutilators of the flesh. Pinapalabas ni Pablo na yung circumcision nila ay palso. Yun yung gustong palabasin ni Pablo sa kanila. Ginigiit niyo yan na paraan ng kaligtasan sa mga hintil, pero yung iginigiit ninyo ay palso. Kayo ay mga palso. No? Bago siya magpatuloy sa kanyang aim, nilatag niya itong indicative, mga kapatid. After niya sabihin yon, ang sabi niya, for we are the true circumcision. Those who trust and believe in the Lord Jesus Christ, we are the true circumcision. So verse 3, ang sabi niya dito, for we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. Peritome. Ito na yung true circumcision.
At nagre-reference ito sa indeed tunay na circumcision at tunay na tagapagmana ng pangako ng Diyos. Halimbawa sa Romans 2, sinabi ito ni Paul, circumcision is a matter of the heart, by the Spirit and not by the letter. It is not an external act of cutting one's flesh, but by the Spirit renewing our hearts, enabling us to worship God in spirit and in truth. In Colossians 2:11, ang sabi ni Paul, in Him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh by the circumcision of Christ. In Romans 4:16, that the promise may rest on grace and be guaranteed to all Abraham's offspring. So kung titingnan niyo mga kapatid, it is not them, it is not the Judaizers who mutilate and boast in the flesh that are righteous before God. It is us, it is the Philippian believers. It is us who are united in Christ, the true circumcision, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by what? By faith. Sa pananampalataya lamang. Those who belong in Christ are the true heir of Abraham and co-heirs with him. They are the true circumcision. Hayaan yung bilang gabay sa pangangaral na ito ang ating mensahe po sa umagang ito. Isang kalugian ang magtiwala sa laman, ngunit ang magtiwala kay Kristo ay lubos na kayamanan. Isang kalugian ang magtiwala sa laman, ngunit ang magtiwala kay Kristo ay lubos na kayamanan. Meron pong dalawang, it is a twofold purpose, itong message natin. It is to humiliate those who trust in the flesh and to present Christ as the ultimate righteousness trophy that must be pursued. Naalala nyo, very familiar itong mga Philippians na yan, sa rank, title, medals, trophy, earthly glory, very, sila dyan, dyan nakatilt, nakahilig ang kanilang mga laman sa mga panlupang parangal. Now, just for a moment, mga kapatid, balikan ninyo yung inyong patotoo nung nakilala niyo ang Panginoong Hesukristo. Just for a moment, balikan mo ang iyong buhay nung ikaw ay hiwalay kay Kristo. Natatandaan mo ba kung nasaan ang iyong kagalakan noon? Labas sa Panginoong Hesukristo? Natatandaan mo ba kung paanong sunod-sunuran ka noon sa nasa ng iyong laman at ng kasalanan? Naaalala mo din ba kung paano minwestra ng Diyos ang iyong mga lakad papunta sa Kanya? Ang bawat pag-iingat niya sa iyong buhay at bawat tao na nagpapahayag sa iyo ng tunay na katotohanan kay Kristo upang siya iyong makilala. Alalahanin mo yun, mga kapatid, dahil bagamat sinasabi ko sa bawat isa na magkakaiba yung ating conversion experience o itong karanasan bago tayo makakilala sa Panginoong Hesukristo, but tiyak, merong iisang tiyak na parehas tayo, mga kapatid, that we are saved by grace alone, by faith alone, and in Christ alone. At ito yung contrast na pinapakita ni Pablo dito. Before Christ, yung accomplishment na meron siya, dinadala siya nito sa wrong direction. Yung mga accomplishment na ipinagmamalaki ng mga Judaizers, dadalhin sila nun sa maling direksyon. He even persecute Christ and the church. But after his encounter with the risen Lord, there is a massive, serious, and radical transformation sa kanyang buhay. Nagbago yung object ng kanyang confidence. Na dati marahil maaaring maging kasama siya nito ng mga Judaizers na ito, na nagbo-boast sa circumcision. Pero nung nakilala niya ang Panginoong Hesukristo,
yung kanyang confidence ay hindi na sa laman. Ito na ngayon ay directed towards the Lord Jesus Christ. For our first point, again, it is a twofold purpose ng ating message. Trusting in the flesh brings death and catastrophe. Trusting in the flesh brings death and catastrophe. For 2 weeks, ay natapos na po yung mga graduation and recognition ceremony. Yung nakaraan ay na-attendan ko din yung kay Ariel at ako yung namamangha dahil merong isang student doon na halos nasa kanya talaga lahat ng award. Pag tiningnan yung pamphlet nila, buong pangalan nandoon. No? At, nakakahanga yung batang iyon. No? Now, pagdating in speaking ng mga graduation awards na iyan, by the way, congratulations doon sa nag-moving up at sa mga gumraduate. Pero si Michael Nicholson, a student from Kalamazoo, Michigan, he dedicated his entire life to studying. At alam niyo po, as of 2016, he has received 1 bachelor's degree, 2 associate's degree, 3 specialist degrees, and 1 doctoral degree, along with 23 master's degree. So, kung may pagmamalaki at may pagyayabang, mahirap tapatan ito si Nicholson, no? 30 degrees all in all for 55 years in different schools. Kung bakit ko ito sinabi? Because Paul is the same sa taong ito. The Apostle Paul dedicated his entire life before Christ. He dedicated his entire life to Judaism. Tingnan niyo po yung verse 4 and 6. Sabi dito ni Paul, "Though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless." Nung pinresent na ni Paul itong kanyang hereditary na resume, tilang sinasabi niya kung sa mga Judaizers, even sa kanyang mga sinusulatan, kung usapin ng na-accomplish sa lamang ito, sinasabi ni Paul, I am the real deal. Hinahamon sila ni Pablo at the same time, ito ay matuwid na pangahamak laban sa mga nagmamapuri sa kanilang pisikal na pribilehiyo. Diba doon sa verse 4 hanggang 6, nakita natin yung confidence niya sa flesh. Ang sabi niya, mas marami ako. Tubong Hebreo, galing sa angkan ni Benjamin, kung sigasig ang pag-uusapan at katuwiran sa kautusan, ako'y walang kapintasan. He presents these badges as evidence of his formal life of total commitment to the Jewish faith. An excellent, pure-blooded Jewish pedigree. This is greatness for them, mga kapatid. Ito yung kanilang tinitingala. Kung si Pablo ay isang dating nagpa-practice nitong salvation by works, no one can surpass him as far as Jewish law is concerned. So if you want to excel sa confidence in the flesh, then imitate Saul of Tarsus. Because in human perspective, wala tayong maipupula sa kanya. Kung works in the flesh ang pag-uusapan, impeccable si Pablo. But Paul's main intention dito, mga kapatid, is not to boast or to flex yung kanyang tong mga markers na ito. Again, it is mockery to the Judaizers. First, pinapakita dito ni Paul sa kanila, even to the Philippians, hindi lang sa mga Judaizers, even sa kanyang mga sinusulatan, that none of them can match that resume. Neither Judaism nor them. And secondly, kagaya binanggit natin kanina, it is to ridicule
and to disarm them of these privileges. Ang sinasabi ni Paul, yung katatome o yung ini-insist nila, it is destructive. Trusting in the flesh brings death and catastrophe. Paul gained everything. Lahat ng pwedeng ipagyabang ni Pablo ay meron siya. He gained everything. Ayon sa laman, mayroon siya. He had everything except for one thing. And that is the Lord Jesus Christ. The only way for salvation. And even if you gain the whole world, but miss Christ, you will forfeit your soul. Kahit si Pablo ay nasa kanya, kumpleto siya ng mga markers na yon, lahat ng works na pwedeng ipagmalaki. But if he miss Christ, he will forfeit his soul. At nawa ganyan din sa inyo mga kapatid, at sa bawat mananampalataya, mapaalalahanan tayo. Kaya sinabi ko sa inyo na kanina, na balikan ninyo yung iyong patotoo nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Dahil nakakasiguro ako na lahat ng iyong pagmamalaki sa laman ay iyong tinalikuran for the sake of knowing the resurrected Lord Jesus Christ. Kaya't maintindihan natin mga kapatid kung bakit ganito na lamang yung bigat ng insult na binibigay ni Pablo sa mga Judaizers, dogs, mutilators of the flesh. At bakit ganito na lamang yung kanyang pagre-remind sa mga taga-Pilipos to watch out o bantayan ng anumang uri ng pagmamalaki sa laman because they are not worth pursuing. They are not worth pursuing, mga kapatid. Aalisin nito ang ating kagalakan kay Kristo at ibabalik tayo nito. Ibabalik ang mga mananampalataya sa Pilipos sa mabigat na pamatok at pangaalipin ng lumang tipan. Yung salvation by works, mga kapatid, is anti-Christ. It is anti-gospel. May ganyang espiritu ang mga false teachers ngayon. Iba't iba nga lang yung anyo, pero iisa ang tinuturo. Salvation by works. Salvation by water baptism or baptismal regeneration. Salvation by church membership. Now, maaring hindi ka nagtuturo nito, pero maaring nakahanay ka sa mga ito. I'm speaking sa iyo, kaibigan, kung ikaw wala pa sa Panginoong Hesukristo. For if you believe that your good works are necessary para ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos, then ipapahamak ka nito. Christ alone is sufficient. He alone is enough. Sabi ni John sa Revelation 22, verse 15, outside the gates of celestial city are dogs. Pwede niyo pong buksan ito sa Revelation 22:15. Sabi dito ni John, outside are dogs, sorcerers, sexually immoral, and murderers, and idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. Ganito kabigat, mga kapatid, ang pagtitiwala sa laman. Kaibigan, kung ikaw wala sa Panginoon, bigyan mo ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Inawit natin kanina, weary souls, sa hymn natin kanina, kayong napapagal at napapagod ang inyong mga kaluluwa dahil sa iyong pagsusumikap na ma-attain ang katuwiran ng Diyos, ay ilapit mo ito sa Panginoong Hesukristo. Do not tarry till you're better. Dahil ang sabi ng hymn, hindi ka makakarating if you tarry. Kung ikaw ay magmamabagal. Hingin mo sa Diyos ang kanyang habag at magtiwala ka sa Kanya. Asamin mo na sa araw na ito ay mapalaya ka sa pangaalipin ng kasalanan. Asamin mo na ang araw na ito ay maging araw ng iyong kaligtasan. Tumangan ka kay Jesus. Siya ang iyong tunay na katuwiran.
What a privilege, mga kapatid, to be united in Him and magkaroon ng katuwiran na hindi sa atin. Now to my brothers, kung babalikan natin again yung verse 1, do you know why the apostle said in verse 1, finally, rejoice in the Lord? Totoo that together with the Philippian believers, we are united in the Lord Jesus Christ. Tayo ay nasa bagong nilikha at malaya na sa mabigat na pamatok ng batas at kasalanan. But you know what? Kung bakit sinasabi ko kanina na hindi out of place itong chapter na ito? Because I believe this chapter serves not only as Paul's personal resume against Judaizers, but primarily a profound example of why believers should rejoice in the Lord. And Paul wants them to rejoice in what he sees as the climax of the new life. And that is the resurrection from the dead. Ito yung particular na tutok ni Pablo sa kanila na gusto ni Pablo na ikagalak nila. They are justified by faith alone, in Christ alone, divine adoption, sanctified. Pero ang gustong makita dito ni Pablo is yung climax ng new life, ng bagong buhay na pinasinayaan ng Panginoon sa kanila. At sa atin, ang mga mananampalataya, ito yung gustong sabihin sa atin ng pangangaral ngayon. The climax of the new life is the resurrection from the dead. Having a body that is able to behold the beatific vision, the glory of the Lord Jesus Christ. Habang ang mundo sa paligid nila ay nagbubunyi sa gawa ng laman at sa mga panlupang parangal, isiniwalat ni Pablo ang dakilang parangal na naghihintay sa kanila. Hindi ang mga medalya, hindi ang mga ranks and titles na iginagawad ng emperor, hindi ang mga marks and badges ng Judaism. Pansinin niyo, lahat ng mga yun ay may kinalaman sa katawan. At pinapakita dito ni Paul is yung climax ng kung ano yung mangyayari sa ating katawan. It is the bodily resurrection. It is the resurrection trophy. At hindi yung mga earthly trophies and ranks and titles na ipinagmamalaki ng kanilang paligid. The resurrection from the dead through the power of Christ resurrection. In Romans 8:9-11, binasa kanina ni Deacon Zion, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact, the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. Verse 11, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. At itong passage na ito ay magdadala sa ating second point, mga kapatid. It is indeed certain that trusting in the flesh brings death and catastrophe. But trusting Christ brings the resurrection trophy. This last verses, yung babasahin natin sa 7-11, ito ay nagko-correspond doon sa chapter 2, verses 6-11. At ano yung nandun sa 6-11? Di ba binag-aralan natin? It is the hymn of Christ, who in the form of God, equal with God, He counted it as if yung word is he did not consider himself as God. At the same thing na makikita natin dito, hindi inexploit ni Paul itong mga privilege na ito. Kung paano si Christ ay hindi niya inexploit yung kanyang privilege as one equal to God, he relinquished it. Ganito din ang ginawa ni Pablo sa kanyang mga Jewish privileges. Tingnan niyo po yung verse 7-8. Sabi dito sa verse 7 hanggang 8, gayon man ang mga bagay na nasa akin
ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo na aking Panginoon. Alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sariling katuwiran na mula sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, at ang pakikisama sa Kanyang mga kahirapan, na ako'y matulad sa Kanya sa Kanyang kamatayan. Verse 11, upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Papasok tayo dito sa panibagong contrast and distinction. Word value, earthly values, yung kanilang mga ipinagmamalaki versus the value of knowing Christ. At kailangan nating ilapat ng tama ito, mga kapatid. Yung salitang hegeo omai, yung 3 beses na binanggit ni Pablo na counted. Verse 7, I counted as loss. Verse 8, I count everything as loss. I count them as rubbish. Itong mga bagay na ito, na minsan niyang pinaniniwalaan as personal advantage for better standing before God, na-realize niya na ito pala ay actually para sa disadvantage, para sa destruction. Kaya lahat ng bagay na pinaglalagakan ng kanyang confidence sa harapan ng Diyos, kinonsider niya ito na walang value. So matapos niyang insult yung meron ng mga Judaizers, even yung kanyang mga sariling accomplishment, kinonsider niya na walang value. At alam niyo kung ano yung nag-i-intensify? Nung sinabi niya yung dun sa mga word na counted as loss, everything as loss, is yung word na rubbish. Tas kubalon. Ito sa rubbish. Ibig sabihin, ito yung mga tira-tirang pagkain para itapon sa basurahan o sa aso. Kita niyo yung patuloy na panlilibak sa kanila ni Pablo? Watch out doon sa mga dogs. At itong mga accomplishment na ito, they are rubbish at nararapat lamang na ipakain sa kanila. Bagamat yung kanyang heritage is glorious according sa worldly standards, but when compared to the surpassing worth of knowing Christ, he deemed it useless. In Proverbs 28, a man who trusts in himself is a fool, isang hangal. He may memorize all encyclopedias and gain all knowledge, have a mind of a great scientist and philosophers. He may explore all heights and depths below us. He writes it sa kanyang discoveries and biographies. And the world will say, oh wow, what a man he is. But when you compared it side by side to the vastness and all-transcending knowledge of Christ, they are all rubbish. They are just mere black and white newspaper, ready to expire tomorrow, compared sa eternal value and surpassing worth of knowing Christ. At yan yung nakikita ni Pablo dito. Yan yung gusto niyang sabihin sa kanyang mga sinusulatan. Nang makita niya, when the new covenant in Christ came, their national covenant with all its types and shadows, marks and badges na kanilang ipinagmamalaki, they all expired and were all fulfilled in Christ. Parang ikukumpara mo yung lighter, naghahanap ka ng isang bagay sa parang at gamit mo yung lighter sa gabi. Kukumpara mo ba siya kung yun ay hahanapin sa tirik na araw? Yung sinasabi dito ni Paul na si Kristo is greater than, He is more than, Christ overpowered Abraham, Moses, and David, upon whom their faith rested. Even sa mga badges na ito, Christ is superior.
Kaya ang nais niya ngayon, ay, sabi ni Paul dito, ang kanyang nais ay matagpuan siya ng Diyos na kay Kristo Jesus. At bitbit ang katuwirang hindi galing sa madilim at malabong tipan, hindi galing sa makalamang pagsunod sa kautusan, kundi sa katuwiran ni Kristo Jesus, na siyang pangakong natupad sa bagong tipan na makakamtan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, ilapat natin yung Romans 3, ang sabi ni Paul doon, what then becomes our boasting? My fellow Jews, what then becomes our boasting? It is excluded by what kind of law? By law of works? Hindi, by the law of faith. Yun yung sinabi niya sa Romans 3. And now, I hope to you who listen, lalo sa mga wala pa sa Panginoon, ay huwag mong ilagak ang iyong buhay at tiwala sa iyong mga gawa, sa iyong laman. Now, flee to Christ. Tumangan ka sa Panginoong Hesukristo and may you have this confidence in Christ. Believe in Him. May you have this confidence in Christ when the Lord of God, the Lord of glory, appears the second time. Now, we may ask, what advantage ngayon ang meron si Pablo at yung mga believers being in Christ? Or to rephrase yung sinabi niya dun sa Romans, what advantage then do believers have? And what is the value of spiritual circumcision? Now, ayon sa binasa natin kanina, verse 9 to 11, what he gained in knowing and trusting Christ is the power of His resurrection. The power of His resurrection. Alam niyo yung resurrection, mga kapatid, ito rin ay hope ng Israel. Ito yung kanilang inaasamang muling pagkabuhay. Halimbawa, sa Acts 23:6, now when Paul perceived that one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees. It is with respect to the hope and the resurrection of the dead that I am on trial. The whole Israel is waiting yung bodily resurrection, the resurrection from the dead. At ngayon, nilalapat ito ni Pablo sa mga taong nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. At hindi sa panlupang Israel. Now, tingnan natin kung paano siya nag-arrive dito. Makikita natin, pwede natin ito palang mas madiscuss mamaya sa ating lunch fellowship, is yung different perspective ng buhay ni Pablo. Dito sa last part ito, sa verse 9 to 11. Verse 9 to 11, let us read again. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Verse 9, he earned righteousness that comes through faith in Christ. That is the justification by faith. The Christ finished redemptive work, His perfect obedience, His perfect sacrifice. And those who put their trust in Him, yung kanyang katuwiran ay ibinihis sa mga taong ito. In verse 10, sinabi dito ni Paul is the sanctifying power of Christ's resurrection. It's about sanctification that brought spiritual transformation and newness of life. Just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. It is crucial, mga kapatid, itong verse 10. Gusto ko lang pansinin natin saglit. Nilagay dito ni Paul sa verse 10, nilagay niya muna yung inuna niya, that I may know Him, the power of His resurrection, bago niya sinabi that I may share His sufferings and become like Him in His death.
Brothers, this is the right perspective pagdating sa suffering. Bagamat ito ilang ulit nating dinaanan sa chapter 1 and 2. But there is a reason kung bakit minention ni Paul is yung inuna niya yung power of Christ's resurrection before sharing in Christ's suffering. Because there is true and guaranteed victory sa atin, mga kapatid, even in the midst of suffering. Because Christ is the risen King of all creation. He defeated sin and death. He resurrected. He rise again upang ipakita itong victory na ito sa buong nilikha. At yun yung dahilan kung bakit inuna ni Pablo yun. That even in the midst of our suffering, makita natin na merong resurrection from the dead. Christ resurrected from the dead. Merong power of Christ's resurrection. Hindi din masokista si Pablo na parang gine-glorify niya yung suffering and martyrdom. Alam niya na yung full glory ay nasa likod ng suffering. Alam niyo kung ano yung active kay Paul in the midst of suffering and trials, it is his faith and obedience doon sa risen King. Yun yung active kay Pablo. At kung itutuloy natin ito sa verse 11, after sharing in Christ's suffering, ano yung kanyang nilulook forward? He may attain the resurrection from the dead. Because of Christ's resurrection, victory is secured, and it will lead to the resurrection from the dead, the glorification. Because, brothers, suffering does not change the truth that Christ is King. It does not change the fact that He is victorious and reigning in heaven, in earth, and even under the earth. It does not also change the fundamental call sa atin to live a life worthy of the gospel of Christ and to proclaim the gospel to all nations. Pinapakita dito ni Pablo kung ba't niya inuna yung power ng resurrection ni Christ is dahil walang makakahadlang sa paghahari ni Kristo at sa pagsakop ng kanyang kaharian even in the midst of this crooked and twisted generation. Kaya kung makikita nyo, knowing yung sitwasyon ng mga Philippian believers, hindi lang ito comfort sa kanila. At maging sa atin, hindi lang ito comfort sa ating mga kapigatian. Kung minsan, nakikita lang natin yung resurrection as if comfort. Kapag nagsasuffer ako, okay lang, merong resurrection. Diba? Pero mga kapatid, hindi lamang comfort ito sa ating mga kapigatian, kundi kung bakit sinabi ni Paul, the power of Christ's resurrection, dahil ito ay kapangyarihan. It is power, and it's not simply comfort, but a power na magtutulak sa iyo to preach the gospel, to live a life worthy of the gospel, to suffer for Christ's sake. Because whatever happened, you will be raised from the dead. There is a power of Christ's resurrection that will brought life to our mortal bodies. Even ito ay nasa kamatayan na. That is why Paul can count all his accomplishment in the flesh as loss and endure all kinds of sufferings, hardships for the sake of a much glorious future. Because even suffering and death cannot change the fact that He will be resurrected from the dead. Kaya ganun kabigat kay Pablo yung salvation by works. Kung bakit ganun katindi yung insulto niya sa mga nagpo-propagate na kailangan nilang mas-circumcise bago sila magkaroon ng matuwid na estado sa harapan ng Diyos. Dahil ito ay may kinalaman sa muling pagkabuhay. Hindi lamang ito nag-a-usher ng new life, kundi yung bagong buhay na ito ay tungo sa muling pagkabuhay. At walang puwang doon ang mga makalamang pagmamalaki sa ating mga gawa. Ito ang bagong buhay tungo sa muling pagkabuhay.
Now, in relation with that, brothers, why do we love every Lord's Day? At bakit nananabik ang bawat isa sa atin sa bawat araw ng Panginoon? Because the same faces na nakikita natin, ang bawat kapatid natin sa iglesyang ito, the same faces we will see on the day of resurrection. They will gain that resurrection trophy. Pero hindi lamang yung spirit and soul. That is bodily resurrection. Yung mga marka na ipinagmamalaki nila sa kanilang laman, lahat ng yun ay rubbish. Dahil sa pagdating ng araw, merong higit na mapapakinabangan ng ating mga laman. Hindi ang mga marka, hindi ang mga ginawa nito na para mag-merit ng righteousness sa harapan ng Diyos, kundi ang magmamarka sa ating katawan ay yung biyaya ng Diyos, yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Sa ating pagwawakas, mga kapatid, bagamat ako'y hindi nagigising ng sobrang aga ng madaling araw, at ngunit sa inyo ay marahil gumigising na madaling araw at nakikita nila yung ganda ng sunrise. Marahil may pumupunta pa doon sa mga favorite spot nila, makita lamang itong sunrise. Pero personally, bagamat hindi ko siya madalas nakikita, it always reminds me sa resurrection. Tayo, that may mga oras na nasa prime time tayo sa kasikatan ng araw, ngunit darating din na kung saan yung ating mga katawan, ito'y manghihina, magkakasakit, yung corruption ng sin, nararanasan natin at darating sa atin. Even makikita natin yung ating mga sarili na nasa hukay. Pero every time na makikita ko yung sunrise, and just as the sun rises in the east, sinasabi ng Panginoon, so also your mortal bodies will be raised in Christ. Very certain, very genuine, very true yung magaganap sa bawat mananampalataya. At mas lalong pinagtitibay ito, mga kapatid, sa Lord's table. And mamaya magpapartake tayo nito. As we partake yung Lord's table at yung buong senses natin ay naaabot, nahahawakan, nalalasahan ng ang sakramentong yun, ay yun ay mas higit na nag-a-assure sa atin ng ating muling pagkabuhay. At doon pinaprofess natin na siya ay muling babalik upang tayo'y bihisan ng maluwalhating katawan. Again, mga kapatid, ang pag-asa ng muling pagkabuhay ay na kay Kristo. Sa pamamagitan niya at siya lamang. Now may all the believers of the Reformed Baptist Church of Malabon strengthen their confidence in Christ and fill their hearts with joy because of Christ, not only Him crucified, but Him glorified. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos ng pagmamalaki sa laman ay walang puwang sa inyong harapan. In fact, ito yung mas malinaw na pag-expose ng pride na tinalakay namin sa chapter 2. That's the height of pride. Ang makita namin ng aming mga sarili ay likas na karapat-dapat at may pagmamalaki sa iyong harapan. Ngunit salamat, Panginoon, dahil bago pa man sabihin ito ni Pablo, ay pinakita na sa amin ang krus ng Panginoong Hesukristo na walang puwang ang pagmamalaki sa laman. Kaya't salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay lumikha ng bagong puso sa amin. Kami ay iyong iniugnay sa iyong bugtong na anak upang makita namin ang lubos na kahangalan ng pagtitiwala sa laman. Salamat, Panginoon, dahil after ng effectual calling, nandoon ang justification, nandoon ang divine adoption and sanctification, ngunit alam namin na sa dulo nito ay nandoon din ang glorification. At ito ay tiyak sapagkat
ang aming Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. And whatever is true of Christ is also true of us. Kaya Panginoon, ang mga katotohanan ito, hindi lang maging comfort sa akin at sa aking mga kapatid, ito rin ay maging kapangyarihan na magtutulak sa amin na mamuhay ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, ayon sa iyong salita. Pagningasin mo, Panginoon, ang kapangyarihang ito na gawa ng Espiritu sa aming buhay at mag-ignite sa amin ito ng malalim na pag-ibig sa iyo at sa aming mga kapatid. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.